Good morning guys, this is LJ and for today's video, change oil tayo. So mag-change oil tayo ngayon ng GSX 150 and i-share ko na rin sa inyo kung paano yung step-by-step procedure ng pag-change oil service. And this is also applicable sa mga naka-Raider FI. So, same procedure lang siya. So, ito yung mga parts na gagamitin natin sa pag-change oil. So, SGP parts lahat tayo. So, Suzuki na oil filter. SGP na O-ring, yung malaki. At saka yung maliit na O-ring. So, para to sa may oil filter housing mamaya, no? Kasama nitong oil filter. Drain plug washer, dalawa. Para dun sa main drain plug. Tsaka yung secondary dito sa kabila. So for the oil naman guys, we will be using X-Star na R9000. Fully synthetic. So X-Star, ito yung brand na kine-carry ng Suzuki, no? And meron siyang dalawang variant. Meron din sila nung X-Star R5000. So ito naman yung regular oil ng Suzuki. And then itong R9000 is the synthetic variant nila. Yan, so sa oil guys, may kanya-kanya naman tayong preference, no? Kung ano yung gusto nating gamitin na brand. And kapag pumipili kayo ng langis, i-check nyo muna yung viscosity rating na tinatawag, itong number dito. And also yung certification ng langis. Yung certification niya sa JASO or API. Kadalasan makikita nyo rin nandito yon sa harapan, yung MA or MA2. So i-check nyo lang siya kung pasok siya sa recommendation ng owner's manual ninyo. So, andito yung primary drain plug niya guys. Nandito sa ilalim, malapit sa engine number. So, gagamit tayo ng socket. Ang size niya ay 14mm. So, ayan, nalogan na natin siya. Daan-daan lang, and then saluhin nyo na yung tornilyo paglabas, no? Tapos naka-ready na yung drain pan ninyo. Yan, so habang nagdi-drain siya guys, bubuksan din natin yung secondary drain plug dito naman sa kabilang side ng makina. So ito yun guys, kung makikita nyo. Same size lang din siya, 14mm lang din. And i-drain nito yung langis na nandito sa may oil filter ninyo. Yan, so makikita nyo, halos wala namang lumalabas talaga dito. Parang patak-patak lang naman. Pero importante rin na madrain nyo siya para sigurado tayo. So meron palang diskarte guys, no, para mapabilis yung pag-drain niya. Pwede din siyang i-tilt pagilid. Although alalay lang ha. Yan, so habang nag-drain pala ng langis guys, palitan na natin yung oil filter. So ito yung bolt niya guys, itong dalawa. And ang sukat niyan ay 8mm. And yan, ito yung lumang oil filter. And then yung O-ring guys, ito yon, yung bilog na nandito sa takip. And nandito naman sa loob guys, yung maliit na O-ring. So makikita nyo, yan siya. Pwede natin. Yan. So hindi nyo naman siya kailangan laging palitan, no? Itong O-ring, yung malaki at maliit. Siguro masasuggest ko na every other change oil, saka nyo lang siya palitan. So ito yung bagong O-ring, yung maliit sa loob. And i-compare natin siya dun sa luma, no? Yung luma nasa kanan. So kung mapapansin nyo, lumaki na yung luma. Mas namagana siya. Tsaka kung papakiramdaman nyo, parang mas malutong na to. Itong bago, lambot pa. So ayan, papasok nilang to doon. Shoot niya siya dyan sa may passage ng langis. So ito yung bagong oil filter guys.
Yan siya. So ang pagpasok nito guys, yung may butas na side, yun yung nakaharap doon sa butas na yon. Kaharap niya yung maliit na o-ring. Yan, ganyan siya. Ito naman yung housing niya guys. Kung mapapansin nyo, meron siyang spring. So yung spring, tinutulak niya yung oil filter para lagi siya nakapress against dun sa butas, no? Dun sa passage ng langis. So ito yung o-ring niya na malaki. Tanggalin natin. Yan siya. And ito yung bago. So i-compare natin siya guys. Itong bago yung nasa kaliwa. Ito yung luma sa kanan. So parang ganun din yung maliit na o-ring kanina. Parang mas pakiramdam ko ay mas malutong na to. Mas brittle na tong luma kaysa sa bago. Pero sa size, parang hindi masyadong obvious na nag-iba yung sukat niya. Hindi kagaya dun sa kanina. Dun sa mas maliit, obvious talaga na lumaki siya. Yan, so lagay lang natin siyang ganito. I-press nyo lang papasok, no? Tapos meron yan para mga gatla na nag-hold sa kanya. Yan, tapos balik na natin. Sa paghigpit pala guys, merong tamang torque para dyan. Pero kung wala kayong torque wrench, make sure lang na i-hand tight nyo muna siya. Sikipan nyo muna ng kamay. Tapos pag nasagad nyo na, saka nyo gamitan nito. Saka nyo gamitan ng puwersa. Pero ang higpit guys ay yung tama lang. Yung tamang higpit lang. Yan, okay na yan. Yan, ganun lang. Yan sa drain plug washer naman guys. Kung makita nyo yung difference, no? Ito yung luma. And ito yung bago. So yung luma, napitpit na. And itong bago, hindi pa. I-crush nyo pa lang siya pagka hinigpitan nyo na yung drain plug. So I would suggest guys na lagi nyo palitan to. Sa bawat change oil nyo, palitan nyo siya lagi. Since ako personally na experience ko, hindi ko alam na pinapalitan pala siya ng madalas, no? And nag-cause siya ng leak sa drain plug. So might as well, na kada change oil nyo, palitan nyo lang lagi. Since mura lang naman siya guys, I think nasa 20 pesos lang to. So ang pagpasok niya sa bolt guys, kung makikita nyo, merong side na flat, yung nandito. Tapos merong side na parang pa-curve, or yung parang matulis na area. Ito, yung nakaharap dito, sa nut, or sa ulo ng bolt. So pag ganyan siya, yan. Para itong flat na area, ito yung lalapat dun sa surface, no? And para masil niya ng tama. So dito natin lalagay ito guys. Make sure lang na wala na tumutulo sa side na to, no? Para pwede na nating isara. Then again, check nyo lang ulit guys kung yung flat na side ba ay nasa taas. Para ito yung lalapat. Yung flat na area noong washer. Yan, kapag sumikip na, saka nyo gamitan ng tools. So tamang higpit lang din guys. Kapag nararamdaman yung dumidiin na yung laban niya, okay na yon. Importante lang makrush nyo yung washer. Maipit-pit nyo siya para sumil dito sa butas. Ayan, lumalaban na. Yeah. Ayan. Okay na yan. Sa pag-open pala ng filler cap guys, gamit kayo ng basahan para hindi nyo magasgas tong takip. So papatong nyo lang yan, tapos slice. So ang oil capacity guys ng GSX 150 ay 1,300 ml. Yan ay kung hindi kayo magpapalit ng oil filter. Ngayon kung change oil, tsaka oil filter ang gagawin niyo, dadagdagan nyo ng 100 ml para magiging 1,400 ml at para magkaroon ng pondo sa oil filter. So yung unang bote nyo guys, since 1 liter siya, pwede nyong ubusin kagad. Ilagay nyo lang lahat.
And then yung pangalawang bote guys, pwede nyo siyang sukatin ng measuring cup para makuha nyo yung 300 or 400 ml. Depende kung nagpalit kayo ng oil filter. Pero kung wala kayong measuring cup guys, meron namang sight glass to, si GSX 150. Makikita nyo nakalagay dyan L tsaka F. So indicator to no, ng dami ng langis na nasa loob ng makina nyo. So pwede nyo naman tansyahin lang, ibuhos nyo yung pangalawang bote hanggang sa umabot yung langis. Makikita nyo aangat yan dito hanggang sa abutin niya yung gitna ng low tsaka full. And mamaya papakita ko rin sa inyo kapag nasukat na natin yung langis kung saang level siya. Yan, so sa pangalawang bote guys, gamit lang kayo ng measuring cup na ganito, yung merong panukat ng ml. So sukatin lang natin siya. Yan, so 400 ml tayo since nagpalit din tayo ng oil filter. Ayan, so makikita nyo guys, tanaw na dito yung oil level natin, no? Pantay na pantay siya dun sa full na level. Pero para malaman niya accurate na level, paandarin nyo muna siya. Yan, so pwede natin siya paandarin. And then check na rin natin no, yung mga hinigpitan natin kung wala bang leaks. So yan, nakabit ko na rin yung belly pan guys. Binalik na natin siya. And ito yung final level ng oil natin. Nasa gitna lang siya ng full at ng low. Pero baka tumaas pa yan kapag iniwan nyo overnight. Or kapag maghapon yung hindi ginamit kunyari. Bababa pa ng bababa yung langis. Pero yung ganyan level, basta nasa gitna siya ng low, tsaka full, okay na yan. Pasok na yan sa specs. Ngayon kung halimbawa maghapon na pero hindi pa rin siya umangat ng low, no? Nasa ilalim pa rin siya ng linya na to, pwede kayo magdagdag. So mas madali magdagdag kesa magbawas, no? Since kapag sumobra naman, kailangan mong i-drain yung sumobra. So bubuksan mo ulit yung drain plug. So yun guys, sana nakatulong, no? And final reminder din pala na kunyari nagamit nyo na yung motor ng isang araw, dalawang araw, double check nyo lang ulit yung mga hinigpitan nyo, yung mga drain plug, yung oil filter housing. Double check nyo lang para makita lang, masiguro lang natin na walang tumatagas sa mga parts na yon. So yun, thank you so much for watching and I hope you like and subscribe. Comment lang kayo sa comment section no, if may mga questions kayo tungkol sa change oil process natin. So thank you everyone, God bless and bye bye.